giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So pag kumakanta tayo, it is giving thanks to the Lord, no? Yes. Amen. Andito na po yung may birthday. Ipopoy natin. Thank you. Alam ko, hindi makaka-attend eh. Dapat pag birthday, lalo ma-attend, di ba? Kahit na busy tayo sa maraming bagay. Okay, brethren, let's all rise up. We need to finish early kasi may meeting tayo by the way, no? Especially the brethren, the members. Pag-meeting na po tayo, finalize na natin yung venue mamaya na kapag survey po tayo ng at least 5 hotels, i-discuss po natin yung nakuha namin information. But for now, let's read, binasa na po ni Brother Randy sa scripture reading, Ephesians 4:17 to 32. Ngayon po, basahin ko lang muna from verses, kunin lang natin yung verse 22 up to 24 muna. No? Verses 22 to 24. And then, ang sabi po rito mga kapatid, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So, ang pamagat po natin, put off the old man and put on the new man. Parang pagbibihis, no? Let us put off the old man and put on the new man. Aaralin po natin yan. Let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, thank you once again for this blessed privilege to gather together in your most holy name. Thank you, Lord, for guiding us, for protecting us, providing for all our needs. Nakaraos po kami ng maayos sa isang linggo. And today, you have even given us life and freedom to worship you in spirit and in truth. I pray, O Lord, that may you give us the proper motivation and concentration, and also give your servant divine strength, wisdom, and even divine anointing, so that I can preach thy word. And through this, O Lord, we may be edified, we may be strengthened, we may live a holy life, so that our lives will be giving glory to your most holy name. Panginoon, dalangin ko po na alisin mo po anumang magiging sagabal at distraction. Help us to concentrate properly for this very moment. Father, we pray all these things in the most precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. iPad. Okay, hindi po ka nakapagpa-print, so sa iPad po kukunin yung ating tapos si Sister Alexa magbibigay siya ng kahit bare outline, no? Bare outline. So, brethren, as you know, sinasabi ko po sa inyo na ang tema natin for our anniversary, yung mahirap. Tanda niyo po, no? Ang ano niyo po ay yun, para makita. Okay naman. Mga kapatid, ang inyong pong pastor matanda na, no? Marami na nakakalimutan. But anyway, ang sabi po ng ating title, okay ba? Okay na? Hindi malabo yung... Hindi pa. Continue mo ng konti. Okay naman. Buksan mo na si Brad. Okay naman, at least makikita na nila yung main outline lang naman. Yan. Okay, baka marami pa kasing manunod niyan pag pinost natin, no? Nakasabi nila, hindi tayo nakabayad ng kuryente. Hindi, minsan kasi ganun, di ba? Hindi mo lang may paliwanag sa kanila, bakit madilim. Okay, so brethren, our title is Put Off the Old Man and Put On the New Man. Si Pablo po nagsulat ng Book of Ephesians. Again, sinulat din po ito sa mga mananampalataya sa Efeso, no? Kung makikita nyo po, yan ay kung sa Corinto, sinulatan yung church at Corinth, meron din pong simbahan na natatag sa Efeso. Now, where is Ephesians? Ephesians is somewhere in Turkey, no? Nandun sa malapit sa dagat. So, brethren, like us, when the Apostle Paul napunta sa lugar na yan, na-organize po yung simbahan. Kung gusto niyo yung background dyan, basahin niyo lang yung Acts 19. Diyan po nasimulan yung simbahan sa Efeso, no? But now, dito po sa chapter 4, itinuturo po ni Apostle Paul yung tinatawag na, alam nyo, by the way, no, lagi ko yung binibigyan ng background so that dumating ang panahon, kumbaga, nasa ibang lugar kayo, ako ay nasa ibang lugar, ay maalala nyo kung paano pag-aaral sa Bible, no?
Sa Ephesians, si Paul, pagka nagsulat siya, di ba, 6 chapters ito, yung Ephesians. Bigyan ko lang kayo ng background. Ang background nito, kapatid, si Paul, pag nagsulat siya, laging may principle siya na dalawang hati. Yung first part, doctrinal part. Diyan yung tuturo yung paano ka na-save, sino ang Diyos, ganyan, no? Tapos, yung second part, ang tawag natin practical. Now that you know this doctrine, anong pagbabago meron sa buhay mo? Ganun siya lagi, no? Not necessarily minsan nahati, buti nga ito, kalahati. 1 to 3 is doctrinal, 4 to 6 ay practical. Pero there are books that are katulad ng Corinto, no? Sometimes ang papasok niya, doktrina, maraming chapters and then few chapters ang practical. Kaya tingnan niyo yung verse 1 ngayon. Tingnan niyo yung pagkakasabi niya sa verse 1 ng chapter 4. I therefore, parang sa science class natin, no? I therefore conclude. After na tinuro yung lecture, yung mga principle ng science or physics or what, tapos mag-eksperimento tayo. Tapos magkakaroon pa ng conclusion. Parang sinasabi ni Paul dito, brethren, now that you know this doctrine, anong dapat magbago sa buhay natin? Which is konektado yan sa ating tema, no? Ang tema po natin is 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. Ang pinaka-theme natin is Transform in Christ, pero yung magiging title natin, I think, ang sinuggest ni Sister Rachel, Change, past tense, medi, to change the world. Ganda, very catchy. Ganun pala yung gumagawa ng tema, no? Yung isang phrase na pag-iisipan talaga nung nakabasa, ganun ang title nila, no? Change, to change the world. May narinig ako dating quotation na ganito, no? If you want to change the world, most of us, we want to change the world. Pero nadidisappoint tayo, di ba? Wala tayong magawa. Pero sa Kristiyano, ganito ang principle ng change. If you want to change the world, change yourself. Kaya lang, dahil Kristiyano tayo, hindi yung sarili mo magpapabago sa sarili mo. It must be Christ. If any man be in Christ, he is a new creature. So tayo ang we are the ones qualified to effect change in this world. Tayo ang may kakayanan na makapag-contribute ng pagbabago sa mundo kung tayo mismo ay nabago na. So, ano sabi niya ngayon? I therefore, sabi niya, the prisoner of the Lord. Bakit siya naging prisoner of the Lord? Now, hindi lamang physically nakukulong siya. Ang ibig sabihin talaga niya ng prisoner, di ba sabi ko sa inyo doctrinally, all people, pag pinanganak sa mundo, kanino siya kakampi muna? Kay Satan. Sabi ni Pablo yan because of the sin of one man, which is Adam, sin entered into all the world. At ang sabi ng Hebrews 2:14, naging alipin tayo sa Satanas. Ngayon, pagka na-convert ka, dapat napalaya ka, pero on the other hand, dapat lumipat ka ng allegiance. Naalala yung message natin na Sunday, no? One of the changes that took place, kaya lang progressive, yung a change of allegiance. Before, our allegiance is to Satan, whether you are aware of it or not. But nowadays, our allegiance must be on Christ. Kaya siya yung master natin. At walang masama na ituring natin ang sarili natin na alipin ulit. Pero, alipin na ni Kristo. At masarap maging alipin ni Kristo. Tandaan nyo, no? Ayan sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord. Dapat, alam nyo, brethren, kung may kaisipan tayo na si Kristo ang boss ko, si Kristo ang Panginoon ko, I am the prisoner of Christ. Anong ginagawa ng prisoner? Di ba kung may pagawa ng nakahuli sa'yo, whether you like it or not, gagawin mo. Kaya lang maganda sa atin, bagamat si Kristo ang master natin, new master natin, tayo kanyang servant, pinagagawa niya ito ng kusang loob. Yan ang maganda kay Kristo. Hindi sa pilitan. Tuturo niya lang, eto dapat ngayong Kristiyano ka na, eto ka na dapat, pero gawin mo yan ng kusang loob. So hindi pa rin na-violate yung ating volition. Yan sarap maglingkod sa Panginoon. Sasabihin niya lang, now that you are a Christian, for example, this Sunday, ano sabi niya sa Hebrews 10:25? You may forsake the assembling of ourselves together. Pero di ba nagagawa rin natin hindi umaattend? Yes. Ang nasunod nun, yung sarili natin. Pero kung susundin mo yung kagustuhan ng ating new master, who is the Lord Jesus Christ, aattend tayo. Irrespective of may problema, kung may birthday, no? O kaya, merong, yung iba rito, hindi pa natulog, di ba? Sister Marjorie, hindi pa natulog. Si Sister Jane. Pati Sister Alexa ba? Hindi naman. Yung iba, galing pa sa trabaho, papasok pa lang. Irrespective of, brethren, irrespective of problem,
Master mo si Kristo eh. Ano bang will ng master natin? Do not forsake the assembling of yourselves together. At ano pang sabi niya? Aralin mo ang salita ng Diyos. No? So, ituloy natin, brethren. Actually, ang point number 1 natin, walk worthy of the vocation. Yun yung pagkakasabi. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you. Pag sinabing beseech you, namamagig, nakikiusap, naninukluod. Ano yung Tagalog? Naninukluod. Beseech is nakikiusap ako ng maayos. Again, wala pa rin sapilitan dito. Pero ito yung dapat. No? I beseech you, kung nakita yung salitang beseech, naninukluod, that he walk worthy. Now, ginamit yung salitang lakad. Alam niyo yung sabihin ng walk? It means to live. Conduct our life according to the will of the Lord. You walk worthy. Anong ibig sabihin ng lumakad ng karapat-dapat? Ganito yan. Magandang example yan. Kunwari, isda. Wala silang paa. So, hindi sila pwede maglakad. They were designed to swim. Ang ibon naman, may paa, pero most of the time, sa pakpa, kasi yun ang, panghimpapawid sila, pero may paa pa rin. Para pag dumako sila, at least may pangkapit sila sa puno, o may pang-apak sila sa lupa. Pero ang major design nila talaga ay wings. Ang mga ibang animals, paa talaga. Lalo na ang tao. Hindi tayo binigyan ng pakpak, hindi tayo binigyan ng, anong tawag dun sa fins ng, ng isda. Hindi tayo ganun eh. Talagang kailangan may paa para lumakad. Ang ahas na walang paa eh. Mas mahirap sa kanya. Tiyan niya talaga yung panglakad niya. No? So, ginamit lang ni Pablo yung illustration ng walking, but actually what his meaning is, you must live your life according to the will of the Lord. So, brethren, walk worthy of the Lord. Pag sinabing walk, worthy is appropriately. Dapat. Ano yung dapat? We are the children of God, walk as children of God. In the Bible, we are the children now of light. Dati, children of darkness tayo eh. Lumakad tayo sa liwanag. Ganun liwanag. Yung tama. No? Nung nasa dilim, obviously, ginagawa natin yung kasalanan kasi anak tayo ng kadiliman eh. Meron pa, ang tawag sa atin sa Bible, we are the children of disobedience. Bakit? Si Satan ang una nag-disobey sa Diyos, dinamay niya si Adan, galing tayo kay Adan, children of disobedience tayo. Pero nowadays, dapat children of obedience tayo. Obedience not on ourselves, not on Satan, not on other people, but obedience on our Master because we are prisoner of Christ. Ano pa sabi niya? Of the vocation. Ano yung vocation niya? Vocation simply means calling. Kaya ang sabi ko siya, tinawag tayo. Walang naligtas na hindi tinawag ng Diyos. Kaya walang maliligtas na hindi nakarinig ng preaching. The way the Lord is calling a believer to be saved is through preaching. Diba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kung first time ka nakarinig, ito yung tinatawag ka na ng Diyos muna. Na magtiwala ka sa Kanya para hugasan niyo yung kasalanan mo, magsisi ka sa kasalanan mo para gawin ka niyang anak niya. Tinatawag ka niya bilang anak niya. Ngayong anak niya na tayo, every time na nakikinig tayo, tinatawag niya tayo na lumago sa pananampalataya. So may calling lagi ang Diyos sa atin. No? May calling para hindi tayo maging calling-calling. Ano? yung iba sabi, may ganun yan tayo. No? Sa atin, napakaganda ng panawagan. Malinaw. No? It is very clear. Merong calling sa atin ng Diyos. Wherewith ye are called. Brethren, pag naligtas ka, hindi ka lang niligtas para pumunta sa langit. Niligtas ka para gamitin ng Diyos sa mundo. Huwag niyo kakalimutan yan. No? Kaya pag-gising mo ng umaga, huwag yung, Lord, salamat, papunta ako sa langit. Huwag muna yan, hindi ka pa mamamatay. Ang isipin mo muna, Lord, salamat, buhay ako. What will thou have me to do? Yun dapat lagi nating tanong eh. Parang si Pablo, ano kung ipagagawa mo ngayong araw nito sa amin? Katulad po namin, no? Pag-asawa, minsan, talagang matanda na kami, medyo nahihirapan na kami sa biyahe-biyahe. Alam niyo ba, sa Tuesday, mag-i-exit na kami. Yun, no? Ang mahal ng pamasahe, ang laki ng gastos, tapos exit ka na naman. At natatakot na po kami sa pag-exit. Kasi parang markado na kami. No? Dami nang tinatanong sa amin. Kasi yung mga immigration na yun, alam nila yung kung ilang beses ka na nag-exit. Okay? So, ang hirap nang mag-justify bakit kami pabalik-balik dito. But God knows. Kailangan pa namin dito. Diba? Ang request nga namin Lord, bigyan mo kami ng 120. Ang dami na nagsabi sa aming ahente, Pastor, kung na kayo mag-apply ng 120, magsasayo na kayo ng pera. Nangyari kasi sa Dubai. Nag-apply kami una, 3 kami, $40 per apply, 120. Rejected. Ilang araw muna bago na malaman, 5 days. Sabi ko, nag-apply ulit kami, 120, parang ayaw ko sumukon.
na-decline ulit. Bayad na naman yun, no? Pero siyempre, naging practical na rin tayo. Sabi ko, sige, 21 days na. Ang mahalaga, makabalik muna, no? Makabalik muna. So, at least nakabalik. And this is our third Sunday dito, no? So mga kapatid, ngayon kailangan kaming mag-exit dahil ayaw namin magka-record. No? Magastos na naman po yan. Actually, si Rachel, mga kapatid, ang exit niya doon Hakata. Napakamahal ng ticket niya. At least kami, bus lang. No? At kaya dito po namin pinili dahil hindi lang malapit. Alam niyo, pag-pray nyo rin, gusto namin may Bible study sa Georgia. Minsan yung negative, pwede mong gawing positive eh. Yes. Bakit kami palaging bumabalik doon? Baka gusto ng Panginoon. Magsimula rin tayo ng gawain doon. No? Kaya wala tayong kontak. Kaya kung may mga kontak kayong kababayan doon, just let me know. Baka ang target namin 10 to 14 days. Meron pa akong kilala doon. Si Mercy. Si Si Mercy. Kilala nyo sa amin. Si Casey kasi malayo. Yung dating umating sa atin, no? Nasa Matubi siya. Kailangan pa aeroplano ron. O kaya, 5 hours. Sa Tbilisi mismo. Sa Tbilisi lang po kami. So, meron kami si Ryan din. Actually, kumukontak na kami kay Ryan, no? Just pray. Just pray mga kapatid, no? Pag kami binigyan, kunwari, after 5 days, na-release 120. Yun ang prayer natin, no? Babalik kami kagad. Kasi aabot na ng anniversary, yung 120, di ba? Actually, hanggang December na yun, eh. Pero kung 21 pa rin na makukuha namin, magpapatagal kami ron kahit magastos. Para may matirang 21 hanggang anniversary natin, no? So, yun muna yung goal namin. Mga kapatid, walk! Kasi tinawag tayo eh. Saan tayo tinawag? Look at verse 2. Chapter 4, verse 2. With all lowliness and meekness. Pag Kristiyano ka na kapatid, may humility na. Tandaan nyo, no? Ang nagpabagsak kay Satanas, pride. Ang nagpabagsak din sa tao kay Eva, sabi niya, pag ginay mo, magiging Diyos ka. It is pride also. She is not contented in being perfect and being the first creation of God. Sabi niya, if I will eat of that forbidden fruit, ayon sa panunokso ni Satan, I will be as God. Pride pa rin. Kaya lahat ng kasalanan mga kapatid, nagsisimula yan sa pride. Kaya kung ako sa inyo, kung totoo ang Kristiyano, dapat yung pride na gagamot na yan. At alam niyo, ang gamot sa pride, humility. Mahirap lunukin ang pride, pero mga kapatid, mahirap, ano? Kailangan wala tayo niyan. Kasi sabi niyo, walk, ang una niyang pinagagawa, in humility. Ano yung paglakad? Mabuhay tayo sa kababahang loob. At ang daming ginamit na salita rito, like lowliness. Inaral ko yung lowliness, ibig sabihin yung humiliation of mind. Yung bang nagsisimula ang pagiging mapagpakumbaba sa isip. Don't think that you are better than others. Sabi nga ni Kristo, hanggat maaari, ano mo yung sarili mo na mas mababa kaysa sa iba. Mas maganda yung gano'n. Naalala niyo may kainan, sabi ni Kristo, kasi nag-aagawan sila sa, alam niyo sa kainan, sa kasal, sa mga okasyon, meron tinatawag ng presidential table. So kami nag-aagawan doon. Alam niyo, napansin ni Kristo yun nung kumakain mga disciples. Sabi niya, mas maganda sa inyo, kunin yung pinakamababang Kristo. Kasi parang may numbering sila eh. Ngayon, mas maganda yung, baka hindi yung mas matas ng pesto, sasabihin sa'yo ng boss, oy, Brad, lipat ka. Hindi parang promote ka. Kaysa dun sa, umupo ka kagad sa presidential, tapos meron pala silang mas mahalagang bisita. Pwede bang lumipat? Wala na. Ano ka na no? Sira na yung araw mo. Kahit masarap yung pagkain, wala ka ng gana kasi natouch na yung pride mo eh. Pero sabi niya rito, lowliness of mind mga kapatid, human relationship mga kapatid. Actually, bago ka maligtas, dapat nagpakumbaba ka, di ba? Walang naligtas na hindi nagsisi. At ang pagsisisi, mahirap gawin. Inaamin mo na makasalanan ka. Inaamin mo na hindi mo mailigtas sa sarili mo. Inaamin mo na wala makapagligtas sa iyo. Humingi ka ng tulong kay Kristo. Submission, ang salvation. Kaya pag nasave ka na, dapat meron kang Espiritu ni Kristo. Ano yung Espiritu ni Kristo? Diyos na kataas-taasan. Pumayag siya na maging mababa at kung kapantay ng mga creation niya. Mas mababa pa nga siya sa angel eh. No wonder maraming hindi naniniwala ng Diyos siya. Kasi ang pinili niyang pwesto mas mababa sa angel eh. Nakalagay sa Hebrews. Tapos sa mga tao, pwede naman niyang piliin na, sige, tao na nga akong tao, sacrifice na yun. Pero pwede ba sa palasyo ko ipanganak? Hindi niya pinili yun eh. Pinili niya sa sabsaban. Pwede naman, mayaman yung tatay ko, nanay ko. Politiko, hindi. Pinili niya, karpintero. Kapatid, if you are really Christian, you must be like Christ. Christian mean Christ-likeness. Ibig sabihin ng Christ-likeness, image of Christ. Alala niyo, we are created in the image of God. Diniform ni Satan yung image na yon. Pag niligtas ka ni Kristo, binabalikan niya sa original image of God. At ang image of God, si Kristo.
Kasi ang Diyos di natin makita eh. Kaya si Kristo nagkatawang tao. Para ang Diyos na hindi nakikita ay makita mo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang sarap aralin ni Kristo eh. Habang inaaral mo si Kristo, dalawang natutumbok mong paksa eh. Nakikilala mo na ang Diyos kasi Diyos yan. Nakikilala mo pa ang perfect man kasi nagkatawang tao siya. So siya ang, alam ko, bawal sa Bible yung idolatry. Pero kung mag-idol ka na rin lang, puso mo yun, idol. Diba? Isang kakausap mo na idol. Pag magaling siya, no? Na kung mag-idol ka na rin lang si Kristo. Yan ang sinasabi niya eh. Siya yung gayahin mo, no? Okay, humility. Ano pa? Meekness. Ang ibig sabihin ng meekness is gentleness. Ang ibig sabihin ng meekness, yung hindi ka assuming. Hindi ka assuming na importante ka. Hindi ka assuming na mas mataas ka kaysa sa iba. Mga kapatid, ang hirap, pero yan ang gawin natin, no? Humility, meekness. Ano may meekness? Kababa, no? Kaamuan. Bakit may nag-aaway? Nag-touch yung pride niya. Ikaw, ano eh, siniraan mo ko eh. Ikaw, chinismis mo ko eh. Yung bang huwag lang mapag-usapan ka, akala mo sinira ka na. Pride yun. Pero kung may meekness ka, alam mo yung meekness? Yung meekness, yung kahit anong kagulo nangyayari, kalmante ka. Tapos, objective ka sa pag-iisip. Ba't sila alam mo ngayon, napakadelikado. Tayo mga Pilipino, ingat kayo. Pag kayo nakasakay sa taxi, di ba mga Armenian yung driver? Alam ko, tayong Pilipino, unloving people tayo eh. Kahit na ano, ginagawa natin katatawanan eh. No, minsan yung pinag-usapan natin, tingnan mo to, yung amoy nito, may puto, o kaya hindi naliligo yun. Ingat kayo, yung iba dyan, marunong mag-Tagalog. At kung hindi man marunong mag-Tagalog yan, the mere fact na tumatawag at hindi niya naiintindihan, masama ang dating sa kanya. Sa kanila yun. Kaya, ang Kristiyano, meron tayong ugaling principle of deference. Karapatan mong tumawa, pero kung yung pagtawa mo may taong masisira na masasaktan, iwasan mo na. Okay? That is the principle of meekness. Yung bang, kahit na yung pagtawa ko, tinitingnan ko kung may mga actually, sa ating mga Pilipino, gano'n eh. Makapagpatawa lang tayo kahit merong sinisira tayo. Kahit wala doon yung tao, minsan ang ginagawa natin katatawanan yung mga presidente, di ba? Ako naalala ko si Presidente Erap Estrada. Alam ko, totoo marami siyang kasalanan. Marami siyang asawa. Pero alam niyo, nagpabagsak sa kanya sa isang pananaw ko, yung mga Erap jokes eh. Gumawa ng maraming libro na siya yung laging example ng mga maling gamit ng English o yung bobong tao. Kung kunwari, pag may sinabing madurog siya, no? Di ba pag tayo kumain ng pizza o whatever, may ano ba yun? Yung pangalan niya, yung sauce niya, na nakalagay doon, tear before, parang tear before open. Open. Umiyak daw muna siya. Umiyak. Yun ang interpretasyon niya. Pero maaaring hindi totoo yun. Pero yun kasi nakakapagpatawa sa mga tao. Yung kaya, ba't ang mahal naman ito? Sir, iba kasing ambience yan. Yan na nagpamahal. Hindi naman ako nag-order ng ambience. Ambience means yung surrounding, di ba? Mga kapatid, although sometimes nakapagpatawa ka, pero titingnan mo rin, baka yung tao dahil doon, bumagsak siya. May mga ganon. So, but humility of mind, yan ang tinatawag natin. Anong pangalawang walking natin? Proper walking. Walk worthy, charity. Dapat may lakad tayo sa pag-ibig. Sabi niya, yung not only with lowliness and meekness, but with long suffering. Ang long suffering connected din sa pag-ibig. Kasi sabi ng 1 Corinthians 13:4, charity, suffereth long. Yan sinasabi ko sa inyo, kapag wala pa tayong single. May mga single pa ba rito? Puro tayo di lang single, bobol. O kaya, yung single, yan. Meron akong in-advise sa mga mag-aasawa. No? Minsan kasi, pagka nakita na, di ba yung mga ikakasal nga, lagi silang may prenup. Ngayon, pag nakita nila, ang ganda naman talaga kasi kung ako yung photographer, kung ako yung ahente, talagang pipili ko pinakamagandang setup, no? Yung mga damit, yung paglakad, yung video, nas pipresent ko talaga sa Facebook yan, publicly, no? Tapos sasabihin ko, sana all. Naiinggit, ano? Ba't walang nanliligaw, ba't walang naliligawan? Pero ang warning ko lagi, sabi ko, pag kayo ay gusto nang magmahal, yan lamang ang sarili mo sa suffering. No? O wag yung, gusto, I want to be joyful, I want to be happy, therefore I need to love someone. No? Baliktad yun. Biblically,
If you decide yourself to love, you prepare yourself to suffer. Biblical po yun. Ang unang ebidensya natin, for God so loved the world, ano ginawa niya? He gave His only Son. Pero ang binigay niya, hindi yung excess. Ang binigay niya, yung pinakamahalaga sa kanya, His only begotten Son. Anong gagawin? Buti sana kung binigay lang siya na sige, pahiram, na walang mangyayaring masama, pinatay. God knows na mamamatay yung anak niya. God knows na pahihirapan yung anak niya. That is loving. You are willing to suffer. Tapos sabi pa ni Pablo sa 1 Corinthians 13:4, charity to Islam. Suffer it long. So sabi ko sa mga mag-asawa, pagka gusto yung mag-asawa, masyado yung pinangangarapan yung singsing. Totoo may singsing, pero hindi lang dalawa yan. Yung iba, nakakaisa lang na singsing. Wedding ring lang, di ba? Pero yung mga may formality, meron pa silang engagement ring. So sabi ko, prepare kayo. Minsan yan ang pangarap, pero may pangatlong ring yan na kailangan yung pagandahan. Suffering. Ay, may suffering talaga. Yung mga may asawa, they will agree with me, no? Na walang married people, either you are a girl or a boy, you will suffer. Pero may pangapat pang ring yan. May pangapat pang ring yan. Nyandaan nyo. Ano yan? Artillery. Pagka nakatagpo ka lang hindi mahusay-husay na magkakaroon ka ng gano'n. Magkakaroon ka ng kabalit na. Sabi ng kanta, di ba? Baliw na pag-ibig. Akaroon ka na ng tililing talaga eh. Mababaliw ka na dyan. So yun yung sinasabi rito, Brent. Pero look at verse 2. Not only with lowliness and meekness, but with long suffering, forbearing one another in love. Pagka may charity ka or love, you can forbear. Alam mo yung forbearing? Pag inaral natin yung forbearing, it means to hold oneself up against. Ibig sabihin ng forbearing, galit ka na, pinipigilan mo pa. Okay? Pagod ka na, sige lang, trabaho ka pa rin. Walang limit. Hindi ka nagbibilang ng isa, dalawa. Diba, nakakadalawa pa lang, biwalay na kung biwalay. Hindi gano'n, no? Ang sinasabi ng Bible nga ang pinagsama ng Diyos, magpapagiwalay ng tao eh. At sa ating mga Kristiyano, forbearing one another. No? Alam mo yung ibig sabihin ng forbearing? Mutual. One another eh. Hindi sila, minsan gusto ng babae, yung lalaki lang ang magtitiis. No? Hindi. Pero both side. One another eh. Magpo-forbear, magtitiis yung lalaki, magtitiis yung babae. Okay? Yan yung not only walking in humility, walking in charity, pangatlo, ang unity. Nakalagay din sa verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Brethren, especially in the church, no? We need to do something to maintain our unity. Because the devil is trying to sow disunity. Minsan, kunwari, kahit nasa sa kurtina lang eh. Pag hindi mahusay yung leader, mag-aaway-aaway din. Ay, pagbili ng ulan. Pero wala naman siyang binigay para pambili ng ano. Hindi naman sa kanya galing yung pinagbili. No? Ay, bakit ganito? Kaya sabi ko sa inyo, nag-meeting tayo, kung sino yung naka-assign dyan, give them the prerogative. No? Sila yung naka-assign dyan eh. Ibig sabihin, yan yun. No? So mga kapatid, bakit tayo mag-endeavoring? Ibig sabihin ng endeavoring mga kapatid is to use speed or to make effort, to be earnest. No? Yung masigasig tayong we need to exert effort para huwag ma-destroy yung pagkakaisa natin. Ano yung nag-destroy ng pagkakaisa? Pwedeng chismis yan. Pwedeng selfishness. Pwedeng... Marami yan eh. Marami. Yung hindi ka lang sensitive. Meron mga kapatid, sabi nga, lagi nakapost sa Facebook yan, pero biblical yun, no? All of us are fighting a battle. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya, tapos bigla mo siyang i-judge. Bakit siya hindi naka-attend? Siguro, tinamad siya. Alam niyo, may member sa Bible, judge not that he be not judged. You don't have a right to judge other people. Especially yung motive nila. No? So mga kapatid, what you can do is pray. Hindi siya naka-attend, baka may problema siya. Sana next week makasama. Or do something. Kumustahin mo siya. No? I-text mo siya. Or, mga kapatid, there are many things that you can do. Hindi lang po yung, ako, ginagawa ko, papel ko, teaching ako. So ako, lagi chinecheck ko sarili ko, nagturo ba ako ng tama? Kasi baka yun na yung person last na attend niya. No? Pero ang mga ordinary membro, may papel din po kayo. Nag-pray ka ba? Nung dumating ba siya rito, kinamayan mo ba? Baka nandito na, hindi mo pa kinamayan.
No? Tapos pag wala, minsan ganun pag wala, doon natin na-miss. Pero pag nandito, taken for granted. Mabigat yung kasalanan taken for granted. Yung ina-assume mo, malakas yan. Atin pa yan. You cannot say. Tingnan mo si brother naman. Meron pa tayo ng member rito na ilang buwan lang, 4 lang buwan lang natin nakasama. Buti na lang informants na yun, good memories sa atin. Pero nagawa ba natin yung dapat natin gawin, no? Sa isa't isa, mga kapatid. Tandaan nyo, no? Huwag nung, hindi ako atin kasi umaakin siya. Mga kapatid, pagdating mo sa langit, siya pa rin ang kasama mo. Hindi mo pa siya tiisin dito. Buti sana kung ayaw mo siya makita rito, minsan, lipat ako ng tirahan kasi ayaw ko siya makasama. Pagdating sa langit, magkakasama tayo ng tirahan. So, mag-practice na tayo sa isa't isa na magtiisan sa isa't isa. Hoping, ito pa yung maganda sa Kristiyano, at least may pag-asa tayo may magbabago Kasi may salita ng Diyos Kesa sa iba, minsan, ayaw nga rito, lumipat ka sa iba, kumpanya, o kaya boyfriend, nagpalit ka ng boyfriend. Anong guarantee mo na yung pinalit mo better ka dito? Maaaring wala sa kanya yung weakness na nakita mo rito, pero meron siyang 3 weakness na mas malala. Mga kapatid, ang principle sa Bible, kung sino yung nani dyan, tiisin mo. Kaya forbearing ibig sabihin ng forbearing, tiyagain mo, no? Batahin mo ang sa Tagalog yan. Mga kapatid, so, endeavoring to keep the unity, bakit? In the spirit of God, of peace. Kailangan natin magkaroon ng pagkakaisa, mga kapatid. Tingnan sa verse 4, there is one body. Bakit tayo dapat ang magkakasundo, mga kapatid? Isang katawan lang tayo, katawan ni Kristo. Balikan ulit yung katawan mo. Pwede mo bang sabihin sa ilong mo, dahil sarap ka, even sarap yung flat ka, tanggalin niya kita, wala kang pakinabang. Pwede yun. Pero may weakness yun, Kunwari yung nose mo, pango ka, pero kailangan pa yung katawan mo kahit napapangitan ka Kahit pati nga yung buhok Actually, pwedeng matanggal yan kapag pero may ginagawang something yan. Yan ang nagbibigay ng pakaiban sa mukha mo, o kaya yan ang nagpuprotekta pag nalagdagan ka ng isang bagay na mabigat, mga kapatid, kahit yung mga tinatanggal natin, kuko o ano man, yung appendix, may mga pakinabang natin. So, ganun ang paniwala dapat natin sa simbahan. If you saw a brethren na ganito siya, bakit siya bumuti, bakit siya gano'n, isipin mo lang, part pa rin siya ng body. Hindi mo siya pwedeng i-baliwalayin. All the thing that you can do is love him or her, i-pray mo siya, do something para kung ano man yung nakikita mo kahina, meron kang kinontribute. Remember, let us maintain the unity of the body because we are one body. Ano pa? One spirit. We have only one spirit. Tandaan nyo, kapag minura mo yung isang kapatid mo, o kaya pag yan ay chinismis mo, o pag ang isang kapatid mo ay may nasabi kang masama, nasa kanya yung espiritu, bahay siya ng espiritu. Alam niyo ba yun? Pag born again ka, ikaw na yung templo ng banal na espiritu. Lagi nyo isipin, itong tao ito, no matter how weak he is, Christ died for him. Ako nga, hindi naman kailangan mamatay sa kanya Kailangan lang magtiis ng konti. Hindi ko ba kayang gawin yun? Si Kristo, namatay siya para sa kanya So you cannot say anyone na hindi siya importante. Kasi number 1, nilikha siya ng Diyos. Damirpak na lumitaw yan. Plano siya ng Diyos na lumitaw siya. May gagawin yan. Pangalawa, niligtas pa siya. Tapos dinala pa siya sa katawan ng Panginoon, lalo na pag naging member sa church. Ang daming mo ng dahilan para mahalin mo siya Pareho kayo ng Creator, Diyos ang naglikha. Pareho kayo ng Savior, si Kristo rin ang tagapagligtas niya. Pareho kayo ng membership, body of Christ. So let us love one another. Let us love one another. Ano ba? Bakit natin mamimintain ng unity? Even as you are called in one hope of your calling. Isa naman ang pag-asa natin Papunta tayo sa langit dahil kay Kristo, Tapos tayo gagamitin dito sa mundo. One Lord, si Kristo, one faith, nakabase sa Bible, one baptism. Again, binanggit dito yung baptism. Alam po, baptism does not save, but if you are saved, dapat ka magpabaptize. Isang klaseng baptism na yung nilulubog. At isa lang ang binabaptize ang qualification, dapat save ka na. Kaya one baptism ang tawag dyan. And then one God, isa lang ang Ama natin. One Father of all. Alam niyo pag nag-aaway yung magkapatid, masasaktan ng magulang. Now, we have a heavenly parent. God is our Father. So pag nag-aaway tayo, nalulungkot siya No matter what. Alam mo, justification mo, Panginoon, ganito siya Panginoon, ganito Hindi mo pwedeng nalulungkot ang Ama natin sa langit. So brethren, yan po yung gagawin natin,
Verse 7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ibig sabihin, bawat isang taong dinala dito, may gagawin ng Diyos yan. Una, tayo gagamitin para siya lumago. Secondly, pag malago na siya, magsiserve siya sa simbahan. Katulad niyan, magkakaroon tayo ng anniversary, no? Di mo alam. Yan pala yung marunong magluto. Kung magluluto tayo. Yan pala yung, alam niyo, doon sa, ang tagal ko na sa Armenia, ngayon lang ako makapasok sa mga hotel. Pastor na ako, kasi yung personality ko, timid. Yung bang, at saka wala ka naman dahilan para magtanong, magkano po ba, meron ba kayong ganito? Nasarap pala nung gano'n, ano? Kasi sila, nagbebenta sila eh. Gusto nila magkaroon ng customer eh. Pero dahil nandiyan si Rachel, okay, at sanay siya sa ganyan. Alam niyo sa Pilipinas, ang trabaho niyan, ang ina-organize nila pang worldwide event. Meron silang worldwide event na ginagawa, Spiritual Leadership Conference, na matagal na rin naman din nakakataon. Lahat ng mga pastor sa buong mundo nagagather. Pero sa Pilipinas, no? Mga 5,000 katao. Okay? Alam niyo, binubuk nila yung SMX, yung pinakamalaking SM sa Asia Mall. Mall of Asia. Asia Mall to right. 1 year bago nila makuha yung ano. Kailangan 1 year pala ang booking mo dyan para masecure mo na sa'yo. No? At ang gastos niyan, milyones. Pero sila yung nag-organize niyan. So sabi ko, salamat, nandito siya. So napasok namin. Kumbaga, pinakikita ko sa inyo, kahit ako yung pastor, meron akong bagay na hindi kayang gawin. Pero pag nandiyan yung isang tao, kahit sandali lang siya, okay, napasok namin yung mga ano, dami na yung pinasok. No? Pinasok yung di Nolta pa, yung Holiday Inn, no? Yung Ani, Grand Hotel, nasok namin yung Ibis, yung President, pati yung Congress. Hindi ba hotel niya? Okay? Na bibigay talaga nila eh. Pagka magaling yung, alam naman din ng mga manager dyan kung seryoso yung nagtatanong. So alam nila eh. Napapakita nila, ito po yung mga kwarto namin. Iba-ibang klase ng kwarto rin sa mga guests. No? Pati yung mga gym nila. Antindi. Yun ang sinasabi ng verse 7, unto every one of us. Yung isa pala, sa video siya magaling, yung isa sa picture. Yung iba, pwedeng magaling sila sa, alam nyo, paglilinis, bawat isa. So, brethren, wala tayong itatapon na kapatiran. Lahat ay welcome. Pero, kailangan nakahanda rin yung isip mo na hindi porke na born again siya, perfect na siya. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng problema sa human relationship. False expectation. Born again siya, kaya dapat wala siyang kasalanan. Pastor siya, so dapat hindi siya nangihina. No, walang ganon. Lahat tayo, hanggat nakaapak ang paa mo sa lupa, kadudumihan ka pa ng lupa. Ang perfect sa langit. Ang perfect sa langit, no? Dito wala talaga, no? So mga kapatid, yun yung ginawa natin in unity. Punta tayo sa second part. Verse 17. Tumalo na tayo sa verse 17. Ang sabi ni Pablo, this I say therefore, and testify in the Lord, yung binasa ni Brother Randy, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. May comparison dito. Yung isa, walk worthy. Sa panawagan natin, yung una. Eto nga, wag na ito ang lakaran natin. Anong sabi niya? Ito yung dati nating nilalakaran eh. As the Gentiles walk. Ano yun? Vanity of their mind. Yung walang, pag sinabing vanity mga kapatid, wala sa hulog. Iba ang motibo nila, worldly. Kamangmangan. No? Huwag na tayong gano'n, yung kesera-sera, yung suntok sa buwan, mga ganong prinsipyo yan eh. Na tayo, we have a divine direction. We have a Holy Spirit in us, we have the principle of the Word of God. All we need to do is study, and then we know what to do. Lahat ng kailangan natin gawin, tinuro sa Bible yan. How to deal with other people, how to deal with your employer, how to deal with your enemy, how to deal with your spouses, how to deal with your parents. Nandito lahat yan. But the thing is, dapat, meron ka sistema paano mo aralin. And the system of God is the church. Kaya, brethren, napakahalaga ng simbahan. Napakahalaga rin yung ginagawa natin. Makita niyo yan, no? Darating ang panahon, wala na tayo rito. Pag tayo, natulungan natin ang simbahan ito na nabuo, napakatag, napalaki, papakita ng Panginoon sa iyo ang satisfaction. Wow, wala na ako sa Yerevan, pero nandito pa yung simbahan. Okay? Ginagamit pa rin ng Diyos. So, brethren, walk not as the Gentiles walk. Ano pa ang sabi niya? Not only in the vanity of their mind, letter B, ano sabi niya sa isang verse? Having their alienated, verse 18, having their understanding darkened, being alienated from the life of God. Ibig sabihin na alienated, hiwalay siya sa Diyos eh.
Hindi pa siya anak ng Diyos. Kaya yung understanding niya, malabo. Meron siyang binablind siya ni Satan. No? Yun ang sinasabi niya, brethren, having their understanding darkened. Letter C, alienated from the life of God. Iwalay siya sa Diyos through the ignorance that is in them. Letter D, because of the blindness of their heart. Yun ang sabi ng verse 19 din, no? Sa verse 18 sa dulo, because of the blindness of their heart. Do not expect anything from unbelievers. Ang gawin lang natin, Lord, sana makausap namin, sana ma-Bible study namin, sana mawignisan namin. But the other things na ginagawa natin, do not expect. Anong sabi ng Panginoon kay Nicodemo? Unless a man, he cannot see, he cannot understand. No? Yun yung sinasabing, because of the blindness of their heart. Letter C, verse 19, who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness. Alam niyo, sa Tagalog, ang lasciviousness, kalibugan. No? Ganyan po ang takbo ng mundo, mga kapatid. To work or uncleanness with readiness. Tatlong S nga yun, S eh. Mabuti hindi na sa pangalan natin, no? Tatlong S yan eh. Sabi niya sa verse 19, lasciviousness. Tagalog, kalibugan. Uncleanness, pagiging marumi ng isip, ng bibig, ng dila, ng gawa. No? Greediness. Greediness is covetousness. Pagiging mapagkamkam, gusto sa kanya lahat. No? Mga kapatid, pag Kristiyano tayo, meron tayong mapagbigay ng puso. Kung ano man yung meron mo, you are willing to share. Pag believer ka kasi, yung akin lang, huwag mo pakikilaman. Yung sa'yo, sa akin pa rin. Yan ang patakaran ng unbeliever. Greedy, no? Matakaw. Hindi matakaw lang sa pagkain. Talagang lahat. Gusto sa kanya. No? Ano pa? Possessive. Alam mo yung possessive? Ingat din tayo dyan, mga kapatid. Alam mo yung selos? Nagsisimula ang selos, pagiging possessive. Pwede ka rin greedy sa attention. Eh. Yung kinamayan lang ang iba, ano ka na? Nagtampo na. Nagtampo na. No? Kaya nga kanina, kinamayan ko na lang. Pero alam niyo, yung pastor, ganda niyo, sasabihin ko naman, kasi hindi naman tayo magkakaiba. No? Ang concentration lagi ng pastor nasa message. So minsan, Pastor, ba't di mo na napansin yung suot ko, Pastor? Hindi mo naman ako nakamayan. May ganun. Kaya yung misis ko minsan, talagang sabi ko sa kanya, pagka kahit nakikita mo, kunwari, nakatingin ako sa'yo, minsan, kahit nene, pagka kunwari gumagano'n ako, minsan turo lang sa amin, pag nag-favorites ka, dapat tinitignan mo yung audience. Pero actually, hindi ko na ma-process kung sino ka minsan, no? Parang, ang nasa isip ko pa rin yung message. Ang hirap kaya na, alam mo yung message, parang ang dami mong bola na kailangan i-balance sa ere. No? So, brethren, yan yung sinasabi rito na wag din tayo maging greedy sa attention. No? Mas maganda nga yung tayo yung tumitingin sa iba pa. Imbis na, ay ba't hindi ako pinamay ni Pastor? Isipin mo, sino hindi nakamay ni Pastor? Ako man lang ang makakamay. Sino yung hindi nakausap ni Pastor? No? Ako, ang priority ko pa rin, bisita naman. No? Siyempre, bisita, hindi natin lang eh. Baka ngayon lang siya umatin, hindi naman natin eh. At least nakausap mo, no? Nakakuha ka ng connection. So mga kapatid, yan po yung walk na. Punta na tayo ngayon sa pangatlo. Ito na, punta tayo pero bago yon, may process na tinatawag. Ano sabi sa verse 20? But ye have not sought Christ. Pag wala ka kay Kristo, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Gentile ka, no? Yung unbeliever ka. Yun ang mangyayari. Though you will deny na hindi ikaw yun, pag hindi mo kilala si Kristo, wala ka. Yun ka talaga, no? Now, ang sabi ng verse 21 ngayon, if so be that ye have heard Him. Di ba tayo yan? Marinig na natin si Kristo. No? Anong nangyari? And have been taught by Him. Ito, Sunday school, worship service, yung mga online Bible study natin, at kung nagbabasa ka pa ng Bible, natututunan mo si Kristo. Actually, ang alam ni Kristo, learn of me. Come unto me, all you will labor, and I will labor, and I will give you rest. Ibig sabihin niya, learn of me. Aralin mo ko. Yan ang ginagawa na. Pag inaral mo si Kristo, na-reach ka ng gospel ng Panginoon, no? Na-receive mo ang Ebanghelyo, mag-repent ka ng iyong kasalanan pag hindi ka pa Kristiyano. Pag nag-repent ka, mag-release ka na kay Satan at sa sin, no? Hindi ka na papunta sa impyerno, makaka-receive ka na ng new life. Yan ang born again. If any man be in Christ, new life na yun. Yung sinasabi ng, unless a man be born again. Pag na-born again ka, new life ka na. No? Tapos magkakaroon ng renewed in spirit. Tignan yung verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Parang sinasabi ng Romans 12:2,
and be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, hindi posibleng magbago kang hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya tama yung logic ko. Di baling konti tayo, di baling marami pa tayong karga, alam mo, marami tayong baggage sa buhay. Pero kung makikinig tayo, yung mga pabigat na yun, hindi mawawala yan. Pero may ibang tao na sa tingin nila, righteous sila, hindi sila makikinig kay Kristo, wala silang pag-asa. Yun ang nangyari sa mga Pariseo. They don't think they need Christ. Dahil sa tingin nila, banal na sila. Eh, di sila yung pumunta sa impyerno. Mga kapatid, sino yung mga nakasama ni Kristo? Si Maria Magdalena, si Zacchaeus, at mga tao pang napakarami, minalian ng masamang espiritu sa Mark chapter 5. Talagang kaya iligtas ng Panginoon. No? Sabi nga niya sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? Yun ang sinasabi niya. Okay? Punta na tayo ngayon sa pangatlong bahagi. Put off. Mga kapatid, if we are Christians, meron tayong muhubarin. Ano yung muhubarin natin? Tingnan niyo sa 22. That you put off. Inaral ko ito salitang put off. Ibig sabihin niya, mga kapatid, to put away. It means to cast off. Parang damit na tinanggal mo. Di ba tayo araw-araw kung naliligo ka, nagpapalit ka ng damit? No? Okay, yung ahas. Ano yung ahas? Hindi pa yung ahas, may ganun. Yung tawag doon, nagpapalit ng balat. Talagang papalitan niya yung buo para buti pa siya, may renewal ng balat ng muna. Sa atin, iba, attitude at saka kaisipan ang pinababago ng Diyos. Ano sabi niya? Anong ipuput off natin mga kapatid? Concerning the former conversation. Yung conversation hindi pa kikipag-usap. Conversation is testimony. Ay, ubarin natin ang dati nating behavior. Actually, yung conversation dito means behavior. No? Mga kapatid, may babaguhin sa atin. Ano yung mga aalisin na yan? Ito yung mga example. No? Nandun pa rin tayo sa 23. Sa 22 muna tayo. Ipuput off mo yung former conversation, which is corrupt. Yan yung mga kasalanan according to the deceitful lust. No? Tapos magbago tayo ng pag-isip dahil sa pagbabago ng Espiritu. Verse 24, ano na ngayon? Punta tayo sa pangapat, put on. Meron kang hinubad, pero meron kang isusuot na bago. Ano yun? Verse 24, put on the new man. Sino si new man? Yan na yung new nature mo kay Kristo. Tandaan nyo, pag hindi ka Kristiyano, meron kang old nature. Yan yung old man. Now, babae lalaki yan, the old man na tinatawag. Ngayon, pagka nandiyan na si Kristo, kailangan ubarin mo yung mga lumang ginagawa. Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, any man be in Christ is a new creature, all things are pass away. Minsan pass away, lumipas na. Nagbihis ka na, pinalitan mo na. No? Pass away, no? Pass away. All things are become new. Ito na ngayon yung verse 24, you put on. Ito na yung pangapag natin paksa, put on. Pagsuot ka na. Ano yung isusuot mo? New man. Yan yung sinasabi ng 2 Corinthians, if anyone be in Christ is a new creature. Isuot mo yung mga bagong mamaya, bibigyan natin mga example. Which, after God is created in the righteousness and true holiness. Ang ibig sabihin, ang imahe ng Diyos dapat nakikita sa atin. Originally, kinreate siya dahil in the image of God. Kaya lang dinestroy ni Satan. Pag na-born again ka, binabalik ka dun sa dating kalagayan mo. Meron kang image of Christ. Yun dapat ang nakikita sa buhay natin. No? Punta na tayo sa panghuli. Ito yung pinaka-practical natin. Change. To change the world. Ano yung mga magbabago ngayon? Napakita niya na ngayon mula verse 25. Mabilis lang ito mga kapatid. Meron pa tayong time. So, for verse 25, ano yung mga change to change the world? Ano yung mga pagbabago? Ano yung magbabago sa buhay ng Kristiyano? Number 1, tignan natin sa 25. Wherefore, putting away. Alam niyo yung putting away, yun din yung put off. Pareho lang ang Greek word niyan. Ubarin mo, sabi niya. Put away, unang lalim. Mga kapatid, natural sa atin na magsinungaling. Ano ba yung pagsisinungaling? Maraming pagsisinungaling, no? Kunwari, tayo mga Pilipino, dahil sa kultura natin, kumain ka na ba? Kahit hindi ka pa kumain. O kaya, kung gusto mo yung pagkain, hindi pa kahit kumain ka na. Kaya naman minsan, pag mapili ka sa pagkain, kahit gutom ka, oo, kumain na ako. Pero pagsisinungaling pa rin yun. Although may mga pagsisinungaling na, parang tawagin white, pero kasalanan pa rin yun. May consequence pa rin yun. Pero meron kang iniingatan minsan. Kaya minsan, pag sinabi mo yung totoo, mapapahama, katulad ni Rahab. Diba, tinago yung dalawang espiya ng mga Hudyo?
Tapos nung dumating yung mga sundalo, ilabas mo yung mga espiya. Alam namin, may nag-report sa amin, pumasok sa bahay ko. Inamin niya, pumasok nga po. Kaya lang, umalis na rin. Pero actually, nandun pa. So, ibig sabihin, nagsinungaling siya ron. Ang consequence nun, pag nalamang nandun pa, pwede siya mamatay. Pero white lie yun. Ibig sabihin ng white lie, ang mas matindi niyang, pinoproteksyonan niya yung mga lingkod ng Diyos na nagtago sa kanya. Mga kapatid, bibigyan ka naman ng wisdom kung kailan ka pwedeng magsinungaling, pero lahat ng pagsisinungaling kasalanan. Ikaw, yung tatay mo, meron siyang kalaban, sabi niya, nakiyaman tatay mo, alam mo may dala ng baril. Sabihin mo wala. Sasabihin mo, nandito po. Pero sasabihin mo, wala. Iligtas yung tatay mo, pero yung consequence nun, kasalanan pa rin, no? Hindi natin sinasabing yung white lie ay tama. Pero may mga pagkakataon na parang magsisinungaling ka, no? Ito pa, isang hindi nyo alam. At lagi kong dinidiin sa inyo, ang paglilihim, hindi pagsisinungaling. Kaya mga Pilipino, napakahilig natin dun sa, kapag kaibigan mo, best friend mo, gusto mo lahat ng likaw ng butukan niya, alam mo. Hindi bibigyan yun. Meron ako tinatawag ng privacy sa Bible. Meron din tinatawag na classified information. May mga informasyon na hindi kayang dali ng iba. Kunwari, leader, pwede pag-usapan nila. Katulad niya, nag-meeting tayo sa mga leaders lang to, hindi pwedeng sabihin kasi may mga informasyon na dapat ina-handle with confidence. Katulad niyan, sa leadership nga natin, yung mga hotel, yung crisis noon, pagka pinasa yun sa grupo, tsaka nalaman pati na hindi miyembro, magkakasira na yun, bakit siya ganito, mura, pangit yun. Hindi ganun ang tamang pakikipag-build sa mga yan. Binigyan kanila ng presyo dahil may usapan kayo. Pero gamitin mo lang yan for decision making. Hindi mo, ito ang presyo ng ganito, no? Nasisira na. Pwede mo sira ng isang na. Ang daming ganyan. Okay, example ako nakikita sa Facebook. May isang, parang kinancel yung kanyang flight. Hindi rin niya alam kung ano dahilan. Ngayon, nag-post na siya. Lahat ng, gusto kong malaman niyo itong ganitong airline, ganitong ginawa niya. Maraming dahilan niya, ba't nangyari? Bakit mo ipopost? Yung mga hindi nakakaalam ng balance information, lahat sila masama na sa kanila yung airline na yun. O kaya yung isang bagahe niya, nabutasan. Ano pwede nabutasan niya na dahil sa mahinang klase yung bagahe mo? Pero kung hinala mo kagad, may nakuha. Hindi mo batsinye. Binidyo mo na kagad, tapos pinost mo na. Pagbukas mo kayo, nakita mo wala pa nang nawala. Pero sa bahay mo na ano yun? Nalaman na walang nawala. Ang duda mo lang may nawala kasi nakabuka yung zipper. Yung zipper na yan, binabato yan. Ilang salin yan. Ikaw nga minsan, sasara mo, nasisira na yung zipper mo eh. Mga kapatid, napakaraming pagkukulang natin sa ganyan. But if we are Christians, iniingatan mo yung mga impormasyon na ganyan. Yan sabi niya, ang unang magbabago sa iyo, yung pagsisinungaling. Merong pagsisinungaling na may magandang motibo, may pagsisinungaling na may mali siya talaga. Dahil gusto niyong masiraan ng isang tao, no? Mga kapatid, yun ang isang nagbabago, yung speech natin, no? Lying, dapat nati-check sa atin yan, no? So mga kapatid, isa yan sa nagbabago in speech, no? Kailangan yung ating pagsasalita ay maingat tayo. Putting away lying, ano ang kabalitaran ngayon? Ano yung put on mo? Put on. Kanina put off lying, speak every man truth. Pag nasa totoo ka, ang maganda sa totoo, hindi ka natatakot tanungin. If you stay on the truth, kasi magiging consistent ka. Pero yung nagsisinungaling, laging galit yan pag tinatanong. Kasi baka madulas siya, baka magkamali siya, mabisto siya, no? Kung ako sa inyo, sa truth na ako. Kung ano yung truth kasi, kahit tanongin ka, pakitag namin, tinatanong kami sa although hindi muna namin nire-reveal na missionary kami. Tandaan niyo, Pastor, may nagtanong sa akin, hindi ba parang mali yung ginagawa niyo? Kasi, bakit kayo may dami ticket? Ano may dami ticket? Yes. Bibili ka ng ticket, alam mo naman hindi ka talaga lilipad ng gano'ng pero yun ang requirement. Ganun po mali, yun? Pagsisinungaling yun. Pero may mas mataas kang motive para makapasok ng kami dito. Yes. Kasi kung wala kami nun, hindi kami makakapasok dito. Pero hindi ko sinasabing tama yun. Hindi ko sinasabing truth yun. Pero may mga pagkakataon na gagawin mo talaga yun. Okay? Pati nga yung booking sa hotel eh. Kasi may kaibigan kami, kasi gawin kita ng booking. Pero hindi kami sa kanya titira. Kasi yung mga hinihingi ng yung mga example yan. Ang tawag yan, paglilihim, pero minsan hindi ka pa nagsisinungaling. Pero pag tinanong ka talaga bang babalik ka na ganito? Minsan talaga, tinatanong talaga eh. Kung papunta kami dito sa Dubai,
kailan kayo babalik? Sana ako, huwag na ng tanongin. Para hindi ko na sabihin na after 2 weeks. Eh, nasa booking namin eh. At least kung nag-booking ka man lang, parang karapatan mo lang yun, na parang nag-sample ka lang. Pero yung tinanong ka na, at saka sinabi mong sa second week po kami babalik, kung sinungaling ka na naman. Nakuha niyo, may degree yung pagsisinungaling. Pero titignan mo rin yung, so mga kapatid, speak the truth. Hanggang maaari, sana nasa katotohanan tayo, no? Speak the truth with his neighbor. Bakit? Ito maganda rito. May motive. For we are members. Ano ka na rin? Ibig sabihin, kasama dun sa pagpoprotekta mo sa katotohanan, kapati yun dito. Baka yung maling ipipid ko, alam niyo, dami niyan eh. Minsan may ganito. Ako naranasan ko itong mga ito, minsan nakakatawa. Pero ang barkada, nung high school ako. Ito, sabi ko sa mga lalaki, pag nag-pipids kayo, huwag niyo gagamitin yung example ng iba. Kahit alam niyo. Kasi privacy yun eh. Yes. Okay? Kahit nagpakalim. Pero pwede mong gamitin yung sarili mo. Ako, nung high school ako, may kaklase ako. Hanggang kuliyo, kaklase ko, na-born again kami, halos sabay, parang barkada ko. Ako, one time, pinakilala ko sa kanya si Sister Amo. Medyo mag-asawa na kami. First time niya nakita. Sa Manila taga-probinsya yung... hindi ko alam yung personality niya ganun. Actually, siya yung tinanong sis, nagpagupit ka ba ng bubo? Sabi niya, ako hindi ko alam yun. Sabi, yung nakita ko yung mga ng business ko. Parang ang pinag-project niya, biro lang sa kanya actually yun. Pero pag hindi ka sanay, parang sinasabi niya na parang binibiro niya lang yung misis ko, first time niya pala nakita. Minsan lalo pag first time, mabigat yun. Pwedeng maghiwala yun eh. Nakakita ko expression, hindi naman talaga nagpapagupit. Nang ini-insinuate niya, bakit mo kasama mo yung 1 week may mahabang buhok, di ba? Kasama. Yan, nagpapatawa ka lang, pero pwedeng mag-destroy ang mag-asawa dyan. Kaya ingat kayo mga kapatid, no? Sito pwede mo naman gawin yan sa ibang kaanuan mo na, no? Kasi ang daming people tayo, pero hindi nyo alam. May mga babaeng masasaktan na doon. Okay? Dahil lang doon, nag-iwalay, kaya mo pang konsensya mo. Unless na may intention ka na masama, no? So yun ang sinasabi nila. Now, mga kapatid, these are little things, pero sabi nga, di ba, maliit na posporo kayang sunugin ng buong lupa. Ganyan din naman sa kasinungalingan. Isang maling chismis mo, maling informasyon. Kaya yung chismis, pag walang source, huwag mong ipagsabihan. Tsaka kahit totoo yung sasabihin mo, tignan mo yung pagsasabihan mo kung kailangan niya ba yung informasyon na yun. May mga informasyon na sa ilang. Hindi lahat ng... Kaya nga kahit sa magkaibigan, dapat may limit. No? Kahit sa mag-asawa, baga meron tayong tinatawag na boundaries. Hindi lahat kailangan alam mo, no? So mga kapatid, yung isang pagbabago. What else? Verse 26. Be angry and sin not. Kanina, lying. Ngayon naman yung anger. Alam po, tayo, kahit Kristiyano na tayo, hindi naman wala yung galit. Emotion yan eh. Pero ang sinasabi niya, kung kaya mo na makaiwas sa galit, iwasan mo. Pero kung hindi mo maiwasan, i-minimize mo. Anong minimize? Magalit ka pero huwag kang magkakasala. Pwede ba yun? Pero yung example natin, the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, hindi siya nagkasala eh. Pero tanong, nagalit ba siya? Ba't nagagalit siya? Sa mga Pariseyo, saan natin nakita? Yung sa mga nagtitinda sa templo, galit na galit. Pinagtutumba yung tinda nila kasi ginawang bahay ng tulisan. Yun yung, alam mo paano ang sikreto dyan? Magalit ka sa kasalanan, huwag dun sa nagkasala. Mahirap pag-iwalay yun. Kunwari, anak mo, nagkasala, pagalitan mo siya, i-emphasize mo sa kanya, galit ka dun sa ginawa niya. Hindi yung, alam niyo, example niya sa bata, di, kunwari, may ginawang kalokohan, nakipag-away. Ngayon, nagalit ka, pinalo mo. Tapos ang bata ngayon, mating yung after one day, lumalapit sa'yo, di kita kakusapin, salbahay ka. Ano na yun? Ang dating sa kanya, galit ka na sa kanya. Pero kung galit ka sa kasalanan, pinalo mo na eh, pinag-usapan mo yung kasalanan eh. Kaya di ba pag-iwalay yun, yung kasalanan? Panginoong Kristo ginawa niya yun eh. Galit siya sa kasalanan, kaya binayaran niya. Pero hindi siya galit sa atin kasi tinubos niya tayo. Although we are the one who committed sin, alam niya na tayo na daya lang ng Satanas, so pinakita niya ang galit niya sa kasalanan by dying on the cross. Pero pinakita niya na hindi siya galit sa atin kasi pinatawad niya tayo. Brethren, yan ang Christianity na action. Kailangan gawin po natin yan. So dalawa na yan, no? Lying, ubarin mo yan. Anger,
kailangan ko magkakasal. Ito pa, let not the sun go down upon your wrath. Dapat kung mag-asawa kayo, nag-away kayo, isettle nyo agad. Hanggat mare, huwag kayong abutan ng paglubog ng araw. Meaning, make it as short as possible. O, paano pastor, yung ginawa niya, magkahiwalay kami. May social media naman. O kaya, pwede naman yung patawarin mo na siya kahit hindi pa siya nagpahingi ng tawad. Tama. Possible yun. Kasama. Lord, kahit hindi pa niya ginagawa, abutan ako ng paglubog. Ano yung paglubog ng araw? Timing yan. Yes. Kasi masama yung pag nanaginip ka, paano kung namatay ka? O paano kung namatay yung taong kaaway mo? Hindi ka nakalibing siya, nakaburol siya. Patawarin ko ako. Maraming ganyan drama ang Pilipinas. Huwag ganon. Hanggang buhay, mag-settle ka na, kung pwede, i-express mo na yung pagmamahal mo, huwag yung pagpatay na, doon kasi sing-sisi. Tawag na regrets. Hindi pwede yung gano'n mga kapatid. Kaya, ang ganda ng turo ng Panginoon, di ba? Pag talagang aralan natin, ganda do not let the sun go down upon your wrath. Ibig sabihin, normal yung magalit. Bugso ng damdamin yan But do not make it long. Kung kumbaga sa damit, huwag mo nang patagalin yung maruming damit. Ubarin mo na, no? Thirdly, ano yung pangatlong gagawin natin? 28. Let him that is stole still no more pagnanakaw. Now, ang pagnanakaw mga kapatid, I am always emphasizing, hindi lang yung pinuntahan mo yung kinuha mo yung pitakan ng kapitbahay mo, katabi mo, ninakaw mo yung cellphone. Alam ko, obviously, napipresyo tayo, hindi natin gagawin yun. May mga pagnanakaw na sa tingin natin hindi pagnanakaw. Yan, nasa trabaho ka. Isuldo ka 8 hours. No? Na magtatrabaho, pero ang ginagawa mo, pabanjing-banjing ka. Pagnanakaw mo yun. Sinuwento ka niya ng tama, pero hindi mo binigay tamang trabaho. No? Mga kapatid, o kaya, ay pa, isa mag-uwi ka ng gamit na hindi nagpaalam. Pag nanakaw din yun, kahit sabihin mo, hindi naman nila ginagamit, paalam mo. Paalam mo. Brethren, ethics, ang tawag yan, Christian ethics. No? Let him that is told is still normal. Ano pa? Pwede kang magnakaw ng loyalty. Na kahit sa relationship dyan, mga kapatid, yan nagkaka-problema. Alam mo nang may asawa, o alam mo nang may karelasyon, tapos ikaw, pa-display ka pa, o kaya, yung isa naman, maraming pwede, nagnanakaw din yan. Ang tawag doon, nagnanakaw ng damdamin, nagnanakaw ng atensyon, no? Nagnanakaw ng puso, hearts, stolen, you have stolen yung loyalty, no? Kahit nga yung sa tao, minsan, di ba, sisiraan mo yung isa para, kunwari, yung amo niya, ikaw amo ka rin, no? Yung amo mo, kilala ko yan. Pwede gano'n, no? O kaya, empleyado ka, basta maraming klase yan, even sa friendship. Para lang mapalapit sa yung isa, sisiraan mo yung okay, no? Walang kwenta yung ganong friendship. Kaya mo siyang, kung gusto mo siya maging friend mo in a positive way. Pwede naman siyang maging kaibigan ng marami. So, brethren, let him that is still no more. Huwag na tayo magnakaw. But rather, yung pagnanakaw naman sa pera, ang solusyon dyan, maging masipag ka. Yun yun ang kupon ngayon. Kasi sabi nga dyan let him that is still no more. Alam yung nagnanakaw, yung tamad Kaya wala siyang pagkain, wala siyang pera. But rather, let him labor. Kasama sa plano ng Diyos yan para kumain ka. Working with his hands. The things which is good. Alam mo kaya maraming chismoso, marites, o kaya yung nakakagawa ng masama, yung walang ginagawa mabuti. Because man is created after God. Ano ba si God? God is active God. Hindi siya patay, hindi siya ribulto. Diyos siya na aktibo, so yung ginawa niya, aktibo rin. Now, if you are not active on good things, for sure, Satan will employ you. You know, lagi kasabihin yun, an idle mind and an idle hand is the workplace of the devil. So rather, be active on good things, especially the things of God, para hindi ka makagawa ng masama. Mga kapatid, yan po yung principle dito. Working with his hands, the things which is good, gumawa ka mabuti, that he may have to give to him, that he may. Ito pa, tama yung sinasabi ko sa inyo. Pagka kumita ka, if you have your salary, ang purpose ng Panginoon, hindi lang para sa iyo. Di ba? Sabi siya, para din makapag-give ka, lalo na ngayon, mag-anniversary tayo, no? Mamaya, pag-usapan yan, how we can contribute para ma-settle na natin yun. Pero, tingnan nyo yung isa pang dahilan kaya ka dinasweldo ng Panginoon. In order to give to Him, but hindi. May ibang tao, kahit gusto nila magtrabaho, hindi sila makapagtrabaho. O kaya, wala sila makikang trabaho. So, yun yung pagkakataon mong tulungan mo sila. Kasama dun sa income mo yun, brethren. Kaya, tinuturuan tayo na mag-working service
Yung kanina na selfish greedy, yung sweldo niya sa kanya lang. Yung sweldo ng iba gusto kanya. May mga ganun. May mga ganun talaga. Either nakawin o makikipagsugal. Kasi ang sugal, greediness yun eh. Gusto na makuha yung hindi sa'yo. Tandaan niyo, kaya tinatanong ng iba, Pastor, meron ba nakalagay sa Bible na pagsusugal ay kasalanan? Wala kayong makikita ang sugal. Pero yung greediness meron. Eh, ano bang konsepto ng sugal? Kundi gusto mong makuha yung pag-aari ng iba, di ba? So, ano pa yung babaguhin sa atin? Again, mulit siya ngayon sa verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Iwasan natin magsalita ng makaka-destroy. Ano? Green jokes, ano pa? Mga lies, mga chismis, ano yun? Huwag yung corrupt. Pag nabing corrupt, yung hindi maganda yung motibo. Proceed out of your mouth. But that which is good to the use of the divine. Alam niyo kung kumbaga sa korte, kung isasalang ka ng Panginoon, base sa salita mo, baka bumagsak ka eh. Kasi may kasabihan na sa bibig na huli, isda. Sabi mo, sa puso ko, tinanggap ko na si Kristo eh. Banal naman ako eh, pero sa bibig mo, lumalabas yung masamang salita. Hindi dapat mga kapatid, no? Kaya nga yung Kristiyano, mas lumalabas yung awit sa Panginoon. Part na yan eh. No? Normal na yan, mga pag-worship sa Panginoon. Okay? But that which is good to the use of edifying, dapat ang sasabihin mo, nakakapagpatibay. Kaya kung ako sa inyo, kunwari, nakita mo yung kapatid mo, baduy yung kanyang damit. Huwag mo na sabihin na, nakakabaduy mo naman ngayon. Kung gano'n, tingin ka pa rin ng maganda, no? Could be better. Kung ano yung pwede mo makita na, sa kanya na, kasi sabi rito eh, kung ano yung makakapag-edify, makakapagpalakas ng loob niya. No? Sabi mo na lang, nagsalamat, dumating ka. Ganun na lang, no? Salamat at nakasapatos ka. Hindi ka nagaganda, at least nakasapatos siya. Baka mas maganda na yung baduy kaysa sa walang damit na pumunta rito, di ba? Mas pangit yun. Okay, so mga kapatid, yun yung sinasabi niya. Now, verse 30. May ito, grieve not the Holy Spirit. Bakit napapahiya ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit kasi persona siya. Yung ibang paniwala sa Espiritu, ano siya eh? Puwersa lang siya eh. Na walang damdamin, na walang persona. No, the Holy Spirit is a person. Kaya siya nasasaktan. Persona talaga siya, may damdamin siya. At, katulad yung sinabi ko sa inyo, pag nag-aaway yung magkapatid, nasasaktan yung ina, ganyan din ang Holy Spirit. Siya yung pa yung nasa atin eh. Whereby you are sealed unto the day of redemption. Lahat ng born again may Holy Spirit ng Diyos. So kapag pinagalitan ko si Darwin ng walang katuturan, eh nasa kanya yung Holy Spirit. No? O kaya kapag kunwari, pinainom ko to, alam mo makakasama sa kanya yung pag-inom, sinisira ko yung bahay ng kanyang ng templo ng Banal na Espiritu. Kailangan tumingin tayo more than yung nakikita yung physical. No? Yun ang sinasabi. Verse 31. Ano naman, balik na naman tayo sa mga usapang ganito, no? Let or bitterness. Mga kapatid, marami sa atin yung may bitterness. Yes. Maraming bitterness sa magulang mo, sa asawa mo, hanggang kung sino yung kaharap mo, wala ka pa rin tiwala. Pareho lang kayo mga lalaki. Ganito lang kayo. Huwag kayo mag-generalize. No? Ayun sinasabi mo, lahat ng Indiano ganito, lahat ng Pilipino ganito. Huwag gano'n. Never sanang marinig sa atin yan. No? Lalo na yung sa social media. Sa social media kasi, parang ako kayo. Akala nyo pag dinilig nyo, nabinig yan. Tapos ako ng computer engineering. Okay? Alam nyo, dyan kumikita yung mga nag-design yan. Alam namin niya, kunwari, may camera yung ano mo, yung laptop mo, kasi hindi mo naman inon, pwedeng naka-on sa kanila. Mga nang-ispiya, no? So, kahit naman yung pagbura, kunwari ikaw, kapag-isip mo, hindi pala yung sinabi ko, binura mo, nasa kanila na yan. Kahit yung mga picture natin, no? Kaya ingat tayo. So sabi rito, let or bitterness and wrath. Yung inanakit mo, sabi mo sa inyo, ang panlabang kayo, nandiyan yan. Ganmari, pigilin mo huwag gumawa sa bibig. Kasi sa Satan, hindi niya nababasa yung, hindi niya nakita yung puso mo. Bitterness pa lang yan eh. Pero the moment na lumabas na yun sa bibig mo, o tinay mo na yun sa Facebook, yan, alam na ni Satanas na bitter ka. Alam niya na kung saan kanya atakihin. Nakuha niya? So, at saka yung mga nakarinig, nakabasa ng bitterness mo, ay, ano yun, may mga ganito, nag-iwalay sila mag-asawa. Ako, takang-taka ako sa ganito, nag-aaway sila mag-asawa. Lahat ng sama na loob niya, nilalagay niya sa Facebook. Eh, nakablock naman siya sa asawa niya. Ang tanong ko, ano purpose nung hindi, gusto mo saktan yung asawa mo, hindi naman niya nababasa eh. Pero lahat ng kakilala ko, nababasa. Alam nila ngayon na mag-aaway kayo mag-asawa. Eh, Kristiyano kayo. Hindi sira na. Pati yung church niyo.
Mga kapatid, bitterness, ingatan nyo yan, no? Yung kapakitan niyan, yung meron kang hindi napatawad, no? Wrath, yung movie naman, meron kang galit na galit sa isang tao, no? Clamor. Yung clamor, no? Mabigat na English yan. Pero related pa rin yan sa galit, no? Evil speaking, na lumabas na sa salita. Nagsimula sa puso, lumabas sa bibig. Parang sa bibig na huli ang isda talaga yan. No? Be put away, again. Ando yung salitang put off. Put away is put off din, no? Ubarin mo yan. With all malice. Wala kang iniisip na masama kahit kanino. Kahit na yung gumawa ng masama sa'yo, sabi ng Panginoon, love your enemy. Diba? Love your enemy. So wala tayong rason. And lastly, mga kapatid, salamat. And B, ito na yung put on. Pagka may tinanggal ka, mag-suot ka naman ng maganda, no? Be kind one to another. Again, mutual. Minsan tayo gusto natin gawin tayo ng mabuti, pero tayo wala naman tayong ginagawang mabuti sa iba. Ang principle sa good works, ano sabi ng Panginoon? Yung golden rule, do unto others what you want others to do unto you. Panginoon na nagsabi noon. Do kindness and you will receive kindness. Ano pa? May mga verses na what you sow, you reap. Mga principle lagi yan. So if you want to receive kindness, gawa ka ng kindness, mga kapatid, no? And then, tender-hearted. Ano yung tender-hearted? Maganda yan. Hindi matigas ang puso mo. Hindi ka mahirap magpatawad. Hindi ka mahirap magmahal. You are always looking a reason bakit kailangan mahalin ng taong hindi ka ibibigay. At ang babala ko nga sa inyo, ang mas nangangailangan ng pagmamahal yung mga hindi ka ibibigay. Bakit tayo? Ang dami na nagmamahal sa isang tao kasi maganda siya, kasi mayaman siya, kasi magaling siya magsalita. Yung pa rin ang pinipilit natin mahalin. Okay lang mamahalin yun, pero dapat mas mahalin mo yung mga wala nagmamahal talaga. Yun ang yung undeserving. So, yun yung sinasabi niya tender-hearted. Madali kang magpatawad, madali kang matouch, no? Forgiving one another, lagi yan kapatid, forgiveness. Even as God. Yun ngayon, minsan, hirap naman magpatawad. Babalik ka ng Panginoon sa Kanya, di ba pinatawad kita? Even as God, for Christ's sake nga lang, at forgiven you. So kung totoo kang born again, naranasan mong nagkasala at nagsisi at napatawad. So dapat, in like manner, matuto rin tayo magpatawad. So mga kapatid, sana sa mga mensaheng yan, nakita natin, ano yung hubarin natin? All negative things. Yes. Lahat ng evil things, evil speaking, evil thought, and evil acts. No? Tapos, palitan mo ngayon ng good thinking, ano? Tapos, good speaking, ano? At saka, good kindness. Mga gawang mabuti, especially out of love. Sana mga kapatid, again, tumatama pa rin sa tema natin, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, mga evil things. All things become new, mga good things na. Tayo pinagsi tayo, tayo manalangin at pasalamatan natin ng Panginoon sa ating no? Panginoon, salamat po. Thank you for the message that you have given us from Ephesians chapter 4. We have almost studied all the verses from verses 1 to 32. Father, indeed, the theme for our anniversary is transformed by Christ. And indeed, we need to change in order for us to change the world. Lord, help us to recognize even this very moment na kami po mismo ay may mga pagkukulang. Marahil meron pa rin kami mga bitterness, mga wrath, mga evil speaking, lying, katamaran, stealing, mga bagay na hindi na po dapat nakikita sa buhay ng mananampalataya. Lord God, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang. At kapalin po nito, Panginoon, may we put on the new things in our lives. Ito po yung mga fruit of the Spirit, such as love, joy, peace, long-suffering, meekness, faith, temperance, at marami pa pong mga mabubuting bagay, Panginoon. We need to be kind, we need to be forgiving, we need to be tender-hearted. Panginoon, nangusap ako sa aking mga kapatid. Well, ang lahat po ay nakayo po, magbigay lang po ko ng maikling paanyaya, kapatid. This message is for the believers. Kung tayo po'y talagang nakay Kristo na, 100% the Spirit of God is within us. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Yan po yun, mga kapatid. Kahit na yung love man lang. Ang sabi po, pag may pag-ibig, ang sabi ng isang mensahe natin ngayon ay i-maintain natin ang unity out of love, mga kapatid, out of charity. Lumakad tayo sa pag-ibig, lumakad tayo sa kababaang loob, lumakad din po tayo sa pagkakaisa. Brethren, if there is anything na nais mong isuko sa Panginoon, this is the right time.
Kung gusto nating magbago ang mundo, simulan natin sa sarili natin. Pero hindi tayo magpapabago ng sarili natin. It must be Christ. Anything, Pastor, pray for me. Sa mensahe ito, nakita ko may mga pagkukulang ako na kailangan baguhin. Pray mo ako, Pastor, na ito'y maalis sa aking buhay. I want to put it off, put it away, ubarin. Pero ba kapatid, you will raise your right hand and I will be praying for you. This is for privacy, wala naman nakakakita. Amen. Hindi natin sinabi, pakibaba na po yan. And then, kapatid, alam mo, ang tao active yan. Ang puso natin, merong space yan. Kailangan lagi may nakatira dyan. Kung tanggalin natin yung masama, pero hindi natin pasukan ng mabuti, ang tendency babalik yung masama, magsasama pa ng ibang kabarkada niyang masama. Kung after na sinabi natin, Lord, put away the negative things in my life, sabihin naman natin, Lord, put on yung mga bagay na magaganda, kindness, forgiveness, love, unity. Panginoon, yun naman po, ipalit mo, i-develop mo po sa aking buhay. Pagmamalasakit sa kapwa, will you raise your right hand, kapatid, and I will be praying for you. Salamat, salamat. Tayo'y gagamitin ng Panginoon. Now, ang last message natin, especially kung tayo po ay may mga kasamahan, either first time or dati ng bisita, baka meron pa po, you are not yet sure that you have been born again. The first step is to repent of our sin and ask forgiveness from God. And open your heart and invite the Lord Jesus Christ and say to Him, Lord, enter into my life. From now on, be the Savior of my life, my soul, and be the Lord of my life. Meron pa dito na, maliban doon sa mga dati na kung tumanggap sa Panginoon, hindi mo pa ginawa, gusto mong gawin ngayon yun, pwede mong gawin yan, ipapanalangin kita. Will you raise your right hand? Kung ikaw ay aming bisita, kung ikaw ay amen. Salamat po, nakita ko yan. Anyone? Okay, tayo po ay muling mananalangin. Lord, you have seen our heart, you have seen everyone, yung mga nagcast po ng kamay, you know what they have committed unto you. Kung ito po'y kasalanan, kahinaan, put it off from them, O Lord. Cast it away by the precious blood of the Lord Jesus Christ. At kung meron po silang inihiling sa iyo, Panginoon, na ma-develop sa aming buhay, such as kindness, forgiveness, love, unity, ibigay mo rin po ito, Panginoon, by the power of the Lord Jesus Christ and through the working of your Holy Spirit. At kung meron pong nais talagang tumanggap sa Panginoon as personal Lord and Savior, speak to their hearts, O Lord. Give them assurance na once na talagang nagsisi sila sa kanilang kasalanan, katulad ng ginawa namin, sila po'y pinapatawad mo 100% at hindi mo na po sisigilin ang kanilang kasalanan at hindi na po sila pupunta sa kapamakan sa iyon. Kundi sila po'y meron ng buhay na walang hanggan. Bubuhayin mo ang kanilang patay na espiritu at patitirahin mo sa kanila ang iyong bugtong na anak, especially sa patnubay po ng iyong makapangyarihang espiritu. Panginoon, patuloy mo pong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo po kami even sa mga gagawin pa po namin na pagpapatuloy sa programang ito. And even sa aming pong meeting later on, Panginoon, patuloy mo po kami gabayan. Panginoon, tanggapin mo po aming sama-samang pagpupuri at pagdakila. Igawad mo po ang iyong mahalagang bendisyon. Sapagkat ang lahat po ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.